Dito nyo po malalaman kung bakit siya nag-resign sa DepEd, bakit po siya umayaw dito sa administrasyong ito. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion. What? So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez. Diniin talaga mga Lodi ha. Sabihan ninyo si Martin Romualdez. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Grabe! Ganun po nila kayang manipulahin yung budget na pinapapasa po nila dyan sa Kongreso? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Ano na? Kaya pa ba? Inom muna kayo ng gamot ninyo. Baka ma-high blood kayo dito sa video na to na akala nyo talaga kilinis-linis ng administrasyong ito. Eto na, naglalabasan na yung baho na tinatago ninyo. Kaya pa ba ninyong ipagtanggol yung inyong administrasyon na napakaganda ng bagong Pilipinas, bagong muka? Yo, what's up mga Lodis? Miguel Peps TV, welcome back po sa ating channel at meron po ako ibabahagi sa inyo mga Lodi dahil po si VP Sara Duterte meron pong ibinunyag na sikreto about po dito sa budget pondo ng ating bansa. Kaban ng bayan natin kung sino po ba talaga ang nagmamaniobra nito. Anak ng tinapay naman mga Lodi, ngayon pa natin malalaman no, kung hindi pa nagsalita si VP Sara Duterte, wala tayong kamuwang-muwang na ganito na po pala kalala ang korupsyon sa ating bansa. Anak ng tinapay naman, yung mga tansong talangka dyan ha, kung ayaw nyong masaktan, wag na kayong manood, i-skip nyo na lang. Pero kung gusto nyong malaman ang katotohanan kung sino nagmamaniobra ng budget ng bayan, eto, panoorin nyo. O para sa mga nagtatanggol pa dyan sa administrasyon na ito, mahiya-hiya na kayo ha, dahil ang dami na po mga ebidensyang lumalabas. Pakinggan po natin ang sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang interview. Dito nyo po malalaman kung bakit siya nag-resign sa DepEd, bakit po siya umayaw dito sa administrasyong ito, at bakit po pagdating sa kanya ang hirap-hirap magpapasa po ng budget. Yan po ang malalaman ninyo dito mga Lodi. Ito po. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Klarong-klaro. Zaldico at Martin Romualdez, diniin po talaga ni VP Sara Duterte yan. At dito po sa kabilang video, mamaya po ipapakita natin kung sino po yung binanggit ni VP Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Yan. Sa Department of Education, noong taong 2023. Ito, maganda to. Merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Klaro, 5 billion. Tama po ito. Makinig kayo, lalong-lalo na yung mahilig gumawa ng kwento dyan. Ito, meron po tayong ebidensya dyan at nakikita naman po ninyo, may pinakita pong mga papel dyan. Anak na tinapay yung mga tansong talangka dyan, Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion. What? Anak ng tinapay mga idol. Pinaaprobahan ng DepEd tapos hihingiin daw po sa kanya yung 5 billion. Ang lupit, no? Ganun na ba talaga kalala ang ating korupsyon sa bansa? Parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Alam ko na mga Lodi, parang ito rin yung mga nakikita natin sa daan. Yung alam niyo yun, kaya po masyadong napakalapsaw o napakadali lang masira ng ating mga daanan. Tinatapyas-tapyasan po nila yung mga budget. Ganito po pala ang nangyari dito po sa DepEd, kaya umayaw po siya. So, eto pa mga Lodi, pakinggan nyo mabuti o yung mga nasasaktan na dyan. Huwag kayong iiyak. So, sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez. Diniin talaga mga Lodi
sabihan ninyo si Martin Romualdez. Ang tingin ko, dito talaga nagsimula yung salitang tambaluslos. Doon nag-umpisa mga idol eh. Yung budget proposal ni VP Sara Duterte tapos narinig natin yung tambaluslos. Parang ganun eh. 2023 mga idol. Na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. 5.9. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Grabe! Ganun po nila kayang manipulahin yung budget na pinapapasa po nila dyan sa Kongreso? 5 billion lang po yung ni-request ng DepEd o ni DepEd Secretary VP Sara Duterte nung time na yun. Tapos nung hindi siya pumayag na kunin yung 5 billion sa kanya, dinagdagan po nila ito ng 10 billion. Tapos ang sisisihin nyo sa sinasabi nyong korupsyon sa DepEd si VP Sara Duterte. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Grabe. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Anak ng tinapay. Kumbaga, nilagay nyo lang dyan si VP Sara Duterte as DepEd Secretary para kapag nagkabukingan si VP Sara Duterte ang inyong ididiin dyan. Anak ng tinapay kayo. Tapos hindi naman pala si VP Sara Duterte ang gumamit nun kasi hindi niya kontrolado yung pera. Yan po ay ayon lang sa statement po ni VP Sara Duterte ha. Ganun sila kalulupit mga idol. Anak ng tinapay. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Klarong-klaro yan ha. 5 billion o 5.9 billion yung pina-approve ni VP Sara Duterte. Pero mga Lodi, dahil nga po gusto po nilang kunin yung 5 billion, hindi po pumayag si VP Sara Duterte. At eto nga po mga Lodi, minanipula po nila na gawin pong 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Naiintindihan ko na ang lahat mga idol. Bakit po hindi na lang sumipot si VP Sara Duterte dyan po sa budget hearing para po sa 2025 proposal nilang budget sa OVP? Sa budget ng bayan natin. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Ayan ang rason. Bakit nag-resign si VP Sara Duterte sa Department of Education? Huwag kayong mema masyado. Kasi nakita niya na merong anomalya na ginagawa ito si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Tapos ipapasa sa ating Vice Presidente ang mga kabulastugan na ginagawa nitong nasa Kongreso na humahawak ng budget ng kung sino man ang nagpapapasa dito. Anak ng tinapay yung mga galawan nyo ah. Pangdilawan talaga kayo ah. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ngayon may idea na kayo. Bakit hindi rin sila pumayag na ipa-terminate yung pagdinig dun sa kanilang proposal sa OVP, yung budget po nila? 40 plus ang hindi bumoto mga Lodi na ipa-terminate at 3 lang po sila. Congressman Marcoleta ang pumayag na i-terminate na lang po yung usapin dito sa budget po ni OVP. Kasi nga po, wala silang maibabatong putik dito kay Vice President Sara Duterte. At isa pa dyan, hindi po yan naaayon sa saligang batas. Mananagot talaga yung mga kongresistang boboto dun po sa pagpa-terminate dyan po sa usapin ng budget po sa OVP. O ngayon, naiintindihan nyo na. Huwag kayo kasing mema lang ng mema. So eto mga Lodi, kilalanin po natin yung binanggit po ni VP Sara Duterte na si Zaldico kasi mga Lodi, tinalakay din po sila dyan sa Senado. At eto po mga Lodi, pakinggan nyo ang pahayag ni Senator Villanueva. Eto po, baka matauhan na yung mga bulag-bulagan pa rin dyan. Dunong-dunungan ng mga tansong talangka. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama
dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado? The answer is true. Oh, Farmally, mga idol, ha? Di ba yung Farmally, tinutulak nyo yan sa panahon ni Tatay Duterte about dun sa vaccine? Bakit ito si Saldico ang naiipit dito sa usapin ng Farmally? Ayun na, naglalabasan na talaga yung binabato nyong baho sa mga Duterte. Ito na. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Oh, Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. patay tayo dyan. Pero inyo mga Lodi, pinato nila kay VP Sara Duterte nung DepEd Secretary pa siya ay yung laptop scam na napakalaki po ng presyo. Yan din po palang congressman na yan yung nasa likod niyan. Ano na, kaya pa ba? Inom muna kayo ng gamot ninyo, baka ma-high blood kayo dito sa video na to na akala nyo talaga kay linis-linis ng administrasyong ito. Eto na, naglalabasan na yung baho na tinatago ninyo. Dahil nagsalita na si VP Sara Duterte at merong mga patunay si Senator Joel Villanueva na itong congressman na ito meron talagang sablay at may tinatagong baho. Binabato lang sa mga Duterte. O, ito pa. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalang Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Patay tayo dyan. Ayun na mga Lodi. O, ano na? Kaya pa ba ninyong ipagtanggol yung inyong administrasyon na napakaganda ng bagong Pilipinas, bagong muka? Ganto na pala kalala ang nagiging korupsyon dito. Tapos kapag sila ang gumawa, ibabato nila sa ating Vice Presidente para magmukhang makasalanan ito si VP Sara Duterte. Yun pala, sila ang gumawa. Yan naman po ay yun lang dito sa video pinakita ko at siniwalat po ni VP Sara Duterte at ni Senator Villanueva. Kayo na po bahala humusga kung maniniwala kayo dito na meron sila namang mga patunay, ebidensya na ipinakita dito sa kanilang statement. O kung sino po naniniwala dyan, pakishare po itong video na to nang matauhan po yung mga tansong talangka na panay pa rin depensa dito po sa administrasyong ito na alam na po natin kung gaano po sila kadudungis. O hanggang dito na lang mga idol. See you ulit sa next video natin. O hihanda nyo yung mga puso ninyo sa susunod dahil marami pang mga kabulastugan lalabas o lilitaw dito po sa administrasyong ito. Kaya stay tuned lang po kayo dito sa aking page. Huwag pong iiyak. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace bomb!